Ito na, latest update dito sa Davao City Coastal Road Junction to Rojas Segment Exit and Entry area. So far ang development dito ay meron na, no? May nadadagdag tayo ditong nakitang mga ano ba tawag dyan? Tulay. I mean yung parang railings, no, sa mga maliliit na tulay, or ano ba, tiny railings or tiny barrier. Ano ba tawag dyan, no? Basta meron na, ha? So ito na yung pinaka final pattern talaga, no. So akala natin dito na area ay parang bahagi pa siya ng kalsada. I mean hindi na pala, no, kasi dalawahan nga pala. So ito yung magiging area kung saan dito maglalakad ang mga tao, magbibisikleta, tatambay, or parang gagawin tong parang mini park na rin siya, no. Siguro lang, akin lang yun. Kumbaga binasi ko lang siya sa nakikita natin sa lahat ng mga abang or approach sa ating mga junction area. I mean mga segment, no, sa may time speed segment for example. So yung rotonda nila doon or yung ganang roundabout, so yun nga yung gilid, yung paano pa lang, papasok pa lang sa coastal road, mayroon tayong makitang sa gilid, no. For example yung sa may Times Beach nga corner, sa may Atolit Drive corner, Ecoland Drive. So meron siyang ganito kalawak na space at doon naglalagay yung mga masahista, massage, hilot. Tapos meron din mga tindahan ng mga barbecue, anything, no. So ito po yung purpose nung espasyo na to dito na naiwanang hindi pa rin siya natapos. Ito yung iniwanan na hindi pa siya ginawang kalsada. So less priority ang mga yan, huli na yan kasi ito naman talaga pinakauna dapat. Pero alam ko naman na sabay-sabay na yan, like tsaka na siya bubuksan talaga, magre-ribbon cutting inauguration kapag okay na to dito, di ba? Lahat ay okay na, naging tapos na lahat. Wala nang hanapin pa. So wala nang makitang problema, 101% ayos na siya. So yan po yung ganap, ha. So ilang araw ba nakalipas nung December 15 na na-postponed and December 16 canceled. So 3 days na nakalipas. So kita na natin, no, meron ng ganap. So akala natin, I mean maraming mga nasasabi na baka daw dahil hindi na natuloy yung opening, baka magkakaroon ng pagtatamad-tamad sa mga natatrabaho dito, hindi na ipagpatuloy, no, kasi nga hindi pa naman na-postpone. So walang pressure. So ang sagot ho natin dyan, merong minamadali o hindi, talagang natatrabaho sila dito consistently. Lagi kong inaulit-ulit sa inyo dati pa na ito naman talagang lugar na to napakadali lang, no, according talaga sa nakausap natin na pinaka-team, pinaka-foreman ng lugar na to dito. Sabi 2024 pa yata yun, no, last year, mga first quarter of 2024 or last quarter of 2023, o ewan ko lang, basta lang matagal na, no. Pa lang, hindi pa formado yung rotonda diyan sa unahan. So sabi nga niya, napakadali lang naman sa lahat ng mga portion dito sa Davao City Coastal Road. Ito yung pinaka mabilis gawin. Sana, oo, kung trabaho lang, ha, construction, development lang yung pag-uusapan. So bakit anyari, bakit sila napatagal? Dahil nga sa right of way, dahil sa mga issue, no, sa mga homeowners. Okay, so ito yung dito, ha, ganap. So yung mga nasasabi na baka tatamad-tamad na sila or kukupad-kupad, babagal-bagal, wala namang ganong ganap talaga dito. Ialangan naman nila na magtatrabaho sila, hindi nga pwedeng dibain, di ba? Yung bahay na hindi pa nga cleared yung kung ano man yung mga legal na usapin. So ngayon okay na, so kita na tuloy-tuloy na to, di ba? Sabi nga nila kukupad-kupad, samantalang nung wala pa daw ang daming pagkakataon, daming panahon daw na pwedeng gawin, hindi nga agad kasi nga nakapindi nga. So ito yung hitsura dito sa may area ng Rojas. So gawin natin ay punta pa tayo sa unahan. Diretso pa tayo at nang makita ko ano meron. Ayun, no. Di pa nga tapos pero nagamit na kuya, pwede nang upuan, no, di ba? Ano ba tawag diyan? Kay comment nga diyan sa mga may talino, may galing, may alam sa mga construction materials. Paki-komento ko ano tawag diyan sa yung mga maliliit na bagay na yun na inuupuan ng mga tao. Alright, meron tayo dito mga official yata, no, ng ating contractor o city engineering office, engineer o ano man. So dito yata ang mga abusing, no, mga amo.
ng mga lahat ng departamento. Ilan ba ang nagtatrabaho dito? Anong tawag diyan? Contractor sa, 'di ba? Iba yung gumagawa ng kalsada, iba yung gumagawa nung sa may fencing area, iba rin yung gumagawa nung paghahakot ng mga graba, 'di ba? So, 'di ba kanya-kanyang function 'yan. So ito dito na area, yan yung ginamit na ano yan, para saan yan? Fencing, di ba? Mostly yan nakikita natin sa mga national highway or national road, di ba? Madalas natin yan nakikita sa mga provincial road, provincial highway. Saan ba banda? Pagkaalala ko bandang mga Leyte. Northern Leyte. Basta Leyte area sa District 1, lugar ni Martin Romualdez. Mga ganyan yung mga parang barrier, no, na hindi talaga siya din guarantee na pag mahulog, pag babangga dyan yung 60 kph na takboy, hindi mahulog sa bangin, kasi marami tayong mga nakikitang ganyan na giba, no, hindi niya kayang pigilan ang mga rumaragasang sasakyan sa pagkahulog sa cliff. Ano ba tawag dyan na ano yan, barricade. Pero kung concrete barrier yan, ay ano lang, basag lang yung ano, sasakyan, pero di talaga sila pupurutin sa baba. So yung fencing na gawa sa yero, andyan pa rin siya, pero pagkaalala ko nung nakarang araw, nung 15 ng gabi, dito yung nila nilagay, so parang tinanggal yata, tapos ito yung kapalit. Ayan. So parang may pagka-reflector na rin siya, no? Kasi silver, pag matamaan siya ng ilaw ng sasakyan, so may kita doon sa unahan. Kasi pa-curve pala siya dito, no? Akala ko kasi talaga dati pa-straight lang siya, kagaya nga sa Times Beach rotunda na straight, tapos akala ko dito yung masasagsan diretso. So paikot siya, I mean pa-curve pa, liter is konti. Pa-is siya konti. Tapos yung ano, yung safety marking sa center lane, so kita natin dito, 'di ba, binanggit ko 'yon, yung parang solid yellow line or solid double yellow or double solid yellow line or yung broken lines. So ito broken lines puti, pagkakalam ko sa broken lines na yan puti ay pwede kang maglipat, no, ng ibang lane, ng kabilang lane kapag may chance, no, by chance lang or ano, pagkakataon. Yan na yung ano, latest update dito sa Davao City Coastal Road, Junction 2, Rojas segment. So ginagawa, hindi siya minamadali, kumbaga tuloy lang. Ito lang talaga yung tamang galaw lang talaga to, tamang they're not racing against time, no. So ano lang sila, nagtatrabaho lang sila na ayon sa tamang oras, tamang galaw, hindi minamadali, hindi nirarush. Hindi kagaya nung mga nagdaang araw bago sumapit ang December 15 na talagang ramdam ko, ako mismo sa sarili ko, ramdam ko yung pressure pagmamadali. Dalawa, no, parang caught in the middle itong ating DPWH Davao NCT Engineering Office. Paano sila na-caught in the act, pero akin lang to, maaring hindi. So para sa akin, parang caught in the middle sila, para silang bibingka, apoy sa init, apoy sa baba. So yung apoy sa baba, si BBM, siyempre ano yan alam niya naman, 'di ba? Sabi nga evil, devil. So saan ba ang mga evil nakatira? Sa baba, no? So init sa ibaba, tapos init naman sa taas. So sino yung nasa taas na mainit? Si Basti Duterte, ang mayor ng Davao City. Paano naging mainit si Basti Duterte? Ano ba siya? Devil din ba siya na nasa itaas? Hindi. Si Mayor Basti Duterte, heartthrob yan. Oo, daming nakakagusto dyan, no? So ibig sabihin hot. Mayor Basti, hotness overload, diba? So mainit dahil hot, sexy, ganon, macho, pugi, heartthrob. Samantalang si BBM, ayun, nagliliyab sa apoy. Kulang na lang buntot tsaka sungay, tsaka yung tinidor na hawak ng yung demonyo. Anyway, that would be all. Thank you for watching. Sana ay nakapag-deliver ako ng bagong update at balita rito sa ating Davao City Coastal Road, Junction 2, Rojas segment. December, dated today is December 18, oras ay alas 5 ng hapon.